Ang kawayan hindi lamang nakatutulong sa kalikasan, pwede rin pong gawing pangkabuhayan. Yan ang muling itatampok sa training seminar ng Carolina Bamboo Garden sa Antipolo, Rizal. Sa October 18 na ang 27th Learn and Earn from the Bamboo Expert Seminar at ituturo po ng mga eksperto ang tamang pag-aalaga, pag-ani at pagproseso ng mga kawayan para pagkakitaan ang mga ito. May tour din sa iba't ibang amenities at features sa loob ng Bamboo Garden. Sa mga interesado, pwede ho kayong tumawag, mag-email o kaya bumisita sa website ng Carolina Bamboo Garden. Muling ipinagtanggol ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. ang kanyang kasamahan na si resigned Representative Zaldi Co. Idinitalya rin ni Garbin ang mga susunod na mangyayari bago makapagdeklara ng kapalit ni Co. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Rafi, sa loob ng linggong ito ay isusumite ng Ako Bicol Party List sa COMELEC ang resignation letter ni Zaldi Co para mabigyang daan ng proclamation ng papalit sa kanya. Ayon kay Ako Bicol Representative Alfredo Garbin Jr., magkakaroon din ng resolusyon ng Ako Bicol Party List para isumite sa COMELEC ang pangalan ng papalit. Ang papalit ay ang third nominee na si Attorney John Almario Chan. Sunod dito, ayon kay Garbin, maglalabas ng Certificate of Proclamation ng COMELEC na isusumite sa Office of the Secretary General ng Kamara. Apektado rin ng resignation ni Co ang leadership ng PCFI o Party List Coalition Foundation Inc. Si Co kasi ang president nito. Ayon kay Garbin, dahil bakante na ang posisyon ng president, nag-schedule daw ang PCFI ng eleksyon ng mga bagong officers sa susunod na linggo. Nanindigan si Garbin na nagkakaisa ang Ako Bicol Party List sa likod ni Co, lalo na raw sa panahong ito. Nanawagan si Garbin sa publiko na bigyan ng due process si Co para masagot ang mga alegasyon laban sa kanya. Nang tanungin kung paano mabibigay ang due process gayong wala naman sa bansa si Co, sabi ni Garbin, nagpahayag na si Co ng intensyong bumalik sa bansa. Wala pa naman anyang mga reklamong isinampa laban kay Co at puro alegasyon pa lang anya sa ngayon. Aminado si Garbin na apektado ang serbisyong ibinibigay ng Ako Bicol sa publiko dahil nakatenga raw ang kanilang mga proyekto. Idiniin niyang di naman yun dumaraan sa kongresista dahil nasa DSWD ang ayuda. Rafi? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Hinihimok ng ilang kongresista ang Independent Commission for Infrastructure na isa publiko ang kanilang mga pagdinig kaugnay sa flood control projects at iba pang proyekto ng gobyerno. Pero ayon sa ICI, mananatili itong pribado. Kung bakit, alamin sa balitang hatid ni Bam Alegre. Mapasenado o Kongreso, bawat soundbite at eksena sa mga pagdinig kaugnay ng flood control projects nasusundan ng publiko. May public at media access kasi sa mga ito sa pamamagitan ng live TV coverage at live streaming online. Bagong binge-watching habit nga raw, hirit ng ilang netizens. Tunay naman kasi ang issue, malapit sa sikuran ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya mungkahin ng ilan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, magbigay rin ng public o media access sa kanilang pagdinig. Gaya ng BPO employee na si Faye Edhao. Aniya, pera ng taong bayan ang nakataya kaya kailangan bantayan. Mahirap din siya kasi nga madaming opinion, iba't ibang sari-saring opinion. Pero though kailangan natin magbigay ng opinion talaga kasi if ever hindi, so parang baliwala lang tayo sa kanila. So parang sila lang talaga nag-usap-usap. Ang hirap po kami nga, wala kaming luxury bag eh. So yun po. Si Cyrus Cotton na gusto niya rin makitang responsable ang paggamit dito. Transparency. Yun. Kasi yun yung pinakamahalaga when you're working talaga, na that you should have transparency on your work. Importante naman para sa tsuper na si Salvador Treviana na walang maging duda sa mga hearing kaya dapat mabantayan ng taong bayan. Pangit naman yung kung sila-sila lang. Mamaya magkalagaya na naman, hindi na paere, di ba? Ilang mamabatas din ang naghihimok sa ICI na isa publiko ang mga pagdinig para sa full transparency at maibalik ang tiwala ng publiko. Ayon naman kay Brian Keith Hosaka, Executive Director at tagapagsalita ng ICI, hindi nila ila-livestream ang mga hearing ng komisyon para maiwasan daw ang trial by publicity at hindi aniya magamit sa pamumulitika. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Nadaganan ng truck ang isang tricycle sa Tagkawayan, Quezon.
Ayon sa Disaster Risk Reduction and Management Office ng Barangay San Francisco, tumagilid ang truck habang dumaraan sa Quirino Highway. Nagkataong dumadaan noon ang tricycle. Ligtas naman ang tricycle driver, pati na ang truck driver at kanyang pahinante. Nakatakda pang mag-usap ang dalawang panig sa estasyon ng pulis. Patay ang isang lalaki matapos barilin sa Bacolod City. Ayon sa salaysay na isang saksi, sakay ng motorsiklo ang biktima at kanyang kapatid nang lapitan ng riding in tandem at pagbabarilin sa Barangay Mandalagan. Agad dumaka sa mga sospek. Ginagamot pa sa ospital ang nakababatang kapatid ng biktima na may tama ng bala sa likod at balikat. Ayon sa kanilang mga kaanak, walang kaaway ang magkapatid. Wala pang matukoy na motibo ang pulisya sa krimen. Isa sa ilalim naman sa forensic investigation ang baril na nakuha sa sling bag ng isa sa mga biktima. Mga mare at pare, miss nyo na ba ang kulitan sa bahay ni Kuya? Totoo ang chika, may version 2.0 ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Magsasama pa rin ang kapuso at kapamilya stars para sa 20th anniversary celebration ni Kuya. New roster ng Sparkle at Star Magic housemates ang magpapakita ng mga kwento ng totoong buhay. Ang mga kabataang Pinoy na G sa hamon ng pagpapakatotoo makikilala na this October sa GMA. Para sa updates, tumutok sa official social media accounts ng Kapuso Network at PBB. Malupit na pet for today ang isang energetic na kambing sa Oriental Mindoro. Deserve daw ng alaga ang pangalan na Kulit. Kung duda kayo, heto ang patunay dyan. Ayun o, parang kiti-kiti sa likod ang kambing na si Kulit sa bayan ng Nauhan. Wala namang spring ang mga paa pero hindi mapakali sa pagtakbo at pagtalon. May pagka-daredevil pa ang alaga. Madalas itong madatna na nasa bubong at matataas na lugar. #GOAT o greatest of all time sa akyatan. Patawarin na si Kulit dahil literal na kid o batang kambing pa lang naman. Ang ilang videos ng alaga ay daang-daang libo na ang views. Ababa! Trending! Aba talaga naman. Talagang yan, kambing ay climbing na siya. Oo nga. Wow! Ang cute. Ang cute nito. Pero wala masyado yatang nag-aalaga na dito sa Maynila. Oo nga. Panay sa probinsya. Parang gusto ko tuloy. Kakaiba yung may pet na kambing. Oo. Pero in fairness, nakuha niya yung genes ng kanyang mga cousins na mga mountain goat. Na Ayun. talaga namang mahilig sa pag-akyat. Oo nga. At Diba? very stable lang mga paa talaga nila. Correct. Diba? Ang galing. Cute.